Maulan na panahon, mahangin, malamig, at syempre tag-ulan na naman. Tapatan natin yan ng masasarap na lutuin katulad ng maiinit na sabaw. Ngayon ay magluluto tayo ng isang kilalang pagkain or lutuin pero dadagdagan pa natin na mas ikasasarap pa. Isang pares na baka pero gagawin natin beef pares mami na pwede natin maging merienda sa malamig na panahon. Tara at makihigop kayo ng sabaw sa akin at samahan niyo ko muli sa aking pagluluto. Mag-enjoy, lasapin ang sarap at simpleng buhay. Isa sa magpapasarap na lulutuin nating beef pares mami ay ang bawang. So magluluto tayo ng bawang. Maghihiwa at magluluto tayo ng bawang habang pinakukuluan natin ng malambot na malambot yung ating baka. Dahil isa sa pinaka-importante at sa ikasasarap ng beef pares na dapat malambot na malambot ang baka natin para masarap kainin, saktong-sakto sa kagat ng mga minamahal nating kakain. Unahin nating lutuin ang magpapalasa sa ating beef pares, ang ating bawang. Kakain tayo ng masarap na beef pares. At pagkatapos natin magisa ng bawang at palambutin ang ating pinakabida na, actually kung nakapapansin niyo po may tinidor, ganyan po kami yung palambot ng baka dito sa amin ha. Naglalagay kami ng tinidor para mas mabilis lumambot yung baka. Yan. So, kukunin natin sa sabaw. At unti-unti nating titimplahan ang ating beef pares. Yan. Ang sarap ng pagkakakulo. Ito na siya oh. Yay. Titira tayo ng konting sabaw dahil po, yun naman ating noodles. Natutunan ko sa Japan. Dito kasi sa Pilipinas, yung pinaka-noodles na ginagawa, dinidirekta na po yung sabaw hanggang sa mailagay yung mga ingredients. Pero ako po, ang natutunan ko nga sa Japan, yung noodles niya ay sinasawsaw muna sa pinaglagaan, pork or beef, hanggang sa lumambot yung noodles. Saka mo siya ilalagay sa kainan and then mo sasalinan ng mga sangkap. Yon. Ang ating beef pares mami alabes. Simula ng timplahan. Okay, sa pagsisimula ng pagtitimpla, lagyan natin ng konting paminta. Konting paminta para may dagdag lasa. Konti lang po, alalay lang para hindi rin masyadong tumapang yung lasa. Star anise, yan ang hindi mawawala sa ating beef pares. At konting-konting asin lang din para tansyado lang natin. Hindi tayo mahirapan sa pagbabawas ng lasa. Yan. Ito na ang pinagsama-samang star anise, paminta, konting asin. Yan. At
Haluin lang muna natin at pakukuluin ulit natin. Kaya wala tigil na pagpapakulo sa baka para mas kumapit yung lasa at talagang sobrang lambot. At pag kinagat ay talaga namang napakasarap kainin. Lalo na't maulan at malamig ang panahon. Maghahalo tayo ng konting cornstarch. Ng konti-konti lang po, pampalapot lang para mas maganda yung pagkakasabaw natin ng beef pares. Ayan. Konti-konti lang po. And then, nasawin lang natin sa tubig. Pagkatapos, ihahalo na natin sa pinasok. Alam niyo ang beef pares, siguro kaya siya naging pares dahil pa pwede niyo siyang ipares kahit saan. Kagaya ng beef pares na inuulam natin, inahalo natin sa kanin. So, pwede rin kayo makaisip na pwedeng paghaluan ng beef pares kung saan nyo siya pwedeng ilagay. Para sa akin, or naisip ko na, or nagawa ko, na ihalo siya sa Mami noodles at higupin natin ng masarap na sabaw. Kaya po yung gagawin natin beef pares ay medyo hindi purong-purong laman, sinamahan ko ng medyo buto para mas malasa yung sabaw. Kumpara sa beef pares na inuulam natin na mas marami yung karne ng beef kasi nga siya ay ipinapares sa kanin. Beef pares. At dahil kulong-kulo na ulit ang tubig ng ating beef pares ay sapat na ilagay ang cornstarch na hinalo natin para lumapot ito at kumapit doon sa pinakasabaw ng ating beef pares. Lambot. Sarap na siyang isahog sa ating mami. Siguradong napakasarap niyang kagatin at kainin. Sangkulo pa ulit. At para madagdagan ng kulay at lasa na rin, dagdagan natin ng konting soy sauce na siyang magpapaganda ng kulay ng ating sabaw. Yan. At dadagdagan din natin siya ng konting asukal. Lagyan natin siya ng brown sugar. Konting-konti lang po dahil ihahalo naman natin siya sa mami. Hindi naman siya pang ulam kaya po pwedeng konti lang siya. Beef pares. Pares, mahal mo raw ako. Pares, ako raw ang iyong gusto. Ako, ilalaga ko pa siya ng konti doon sa pinaglagaan nating baka na sabaw para pag kinain, malambot din siya. Yan. Sasoso natin siya dyan. At lulutuin natin ng konti. Sa pinakasabaw ng ating baka rin para kapit pa rin yung lasa at lutong-luto yung noodles natin. At pagkatapos nito at nasabaw natin at nabanlian na natin at lumambot na ang noodles, siya man natin ilalagay sa
Yan. Kanyang lalagyan. Excited akong kumain nito. Ang sarap. O, diba? Ang lambot-lambot. At, ganun din yung itatoppings nating gulay. Lagain natin ng konti. Para hindi naman masyado matigas. Medyo luto ng konti. Yan. Ay, ang sarap. Sarap-sarap naman talaga. At syempre, ang toppings nating bawang, bago natin siya lagyan ng pinistarch na sabaw with karne ng baka, beef pares mami overload. Charan! Dagdagan pa natin ng sabaw. Charan! Isa pa para mas masarap. Mas maraming sabaw. Mas masarap humigo. Yay! Beef pares overload. Yan na, handa na tayo para makakain ng isang napakasarap na beef pares overload. Kaya naman, tara na mga minamahal ko, mga best, tara pong kumain ng napakasarap na beef pares overload. At syempre masarap kapag tapos natin kumain ay meron tayong iniinom. Uminom tayo ng napakasarap, bagong pitas, na masustansyang buko, at gawin natin tong buko juice. Yan. Tayunin lang natin and then gawin natin siya buko juice para meron tayong maiinom na pang himagas. Beef pares mami overload, buko juice overload. Siguradong nabusog po kayo dyan. At kita nyo naman din po sa akin kung paano ako nabusog sa ginawa natin ngayon. Kaya lagi lang po tayong kumain na masusustansya pagkain para sa ating simpleng buhay. Maraming salamat po. Sabig!